Eto muna tayo kay Roque. Ang mga Naku! Si Roque, hindi na lang asikasuhin yung kanyang pagtatago. No, magpapasko na, Roque. Napadala mo na ba yung iyong mga pamilya? Napadala mo na ba yung iyong mga anak diyan sa ibang bansa kung nasaan ka man? Mahirap hindi kasama ang pamilya. Roque, kasalanan mo naman din yan eh. Ano? Kasalanan mo din yan. Bakit to? Napakasimple nung hinahanap sa iyo at naniniwala ako, sabi mo, sigurado ka na kaya mong paikutin. Ngayon, wala, nagtatago ka. Nung medyo hirap na pong sagutin si Roque, wala na, umeskapo na lang po, mga kababayan. O, di ba? Kung ipinapakita mo yung dokumento mo, na sabi mo nga, malakas ang loob mo, na pag ipinakita ko ito, masasabi ng mamamayang Pilipino at ng Congress na hindi galing sa Pogo yung pera mo. Sabi ni Frozen Soul, Sir Mark, asan nga po pala si Daddy AR? Hindi ko alam. Magiging malungkot ang Pasko ni Roque niyan. Baka mamaya bumiyahe na din do si AR. Hindi naman wanted yun di ba? Hindi naman po nagtatago sa Kongreso si AR O, game! Magandang gabi, Dante. Ano bang partikular ang isa sa pinag-uugatan niyang bagong paalala at babala ng Paul Body? Magandang gabi, June. Nag-raise kasi ng concern itong si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque. Ito ngayon sa mainit na usapin ng ayuda sa kapusang kita program o itong tinatawag nating AKAP. Napakinggan niyo po kung ano po yung ibig sabihin. Ayuda kapos ang kita. Ulit nga, ayuda kapos ang kita. Secretary Harry Roque. Ito ngayon sa mainit na usapin ng ayuda sa kapusang kita program o itong ayuda sa kapos ang kita program, mga bossing. Yan po, wala namang wala namang pong panapanahon yan, mga bossing. Marami po tayong mga kababayan na talaga pong kapos ang kita, mga bossing. Hindi po pwedeng, mga March, April, May, June, kapos ang kita ko. O mga Disyembre, kapos ang kita ko. Hindi po. Madami po ang kapos ang kita. Kaya wala pong, wala pong panapanahon yan, mga bossing, Chief Amo, sir. No? Kapag kabigay ng mga pondo na yan, dapat po agad-agad, kahit papaano, maibsan naman po natin, no? Maibsan ng gobyerno. Yung mga kakulangan ng mga kapwa natin, Pilipino. Dito, kay Roque, sinasabi, naku, gagamitin yan. Yung akap na yan, gagamitin yan. Ipapamigay yan, bandang March. Ubus na agad yan kapag ganito. Kasi ipinamigay na nila. Ginamit. Para daw po sa halalan, sa eleksyon. Mga boss, Roque, sa tingin mo, kailangan pa ng ganon ng Kongreso? Yung mga Congress na nandun po, na nakikita natin, na tanging ginagawa po ngayon, mga kababayan, ilabas ang mga katotohanan para sa atin. Tingin nyo po, kailangan pa nun? Tingin ko yung mga boto niya mga yan, automatic na. No? Automatic na pong sok pa sa susunod po na Congress yung mga yan. Kasi alam ng mamamayang Pilipino yung trabaho nila Kahit pa sabihin mo Duterte, kahit pa kung sino pa, no? Yung mga nakaano dyan, yung mga binabatikos nila dyan, o yung mga iniimbestigahan nila dyan, sir, alam ng mamamayang Pilipino na tumatrabaho ang Congress talaga para malaman yung mga katiwalian. Tinatawag nating AKAP kung saan ito ay hindi nga sinuportahan partikular ng presidential sister na si Senator Amy Marcos dyan sa Senado. Pero Janelle, shoutout sa'yo! pagdating sa bicameral conference para doon sa batas na Sir. Kongreso sa ating Pangulo ay nagkaroon na nga ng pondo ang programang ito. Aha. Sabi ni Roque ay uubusin daw ng sabi ni ating presidential spokesperson Harry Roque na gagamitin anya ng mga politiko ang mga ayuda ng gobyerno tulad ng ayuda sa kapusang kita o AKAP. Uubusin anya ito. Ayan, panay po pamumulitika nila, mga kababayan. No? Ibibintang, uubusin yan!
doon sa kanilang pangangampanya. Yan ang sinasabi nila, mga bossing. Tayo pong mamamayang Pilipino, masisipag naman po tayo. Madidiskarte po tayo, mga kababayan. Lahat tayo, no? Kaya lang po, talagang meron tayong mga kababayan na kapos po ang kita. Kapos yung kanilang ano. So, siguro hanggat hindi sila nakakakita o hanggat, kasi hindi naman tayo pwedeng mag-move from other to this agad-agad eh, no? Bakit to? Meron tayong mga isinasaalang-alang na mga bagay po. Like example, from this na 4 na oras pwede ako magtrabaho, 5 oras pwede ako magtrabaho, to 8 hours to 9 hours pwede ako magtrabaho. Something like that. Hindi po pwede. Bakit? Baka may inaalaga ang anak. Di ba? So, yung pwedeng kumita agad ng mas malaki kaysa doon sa 4 hours na tinatrabaho into 8 hours na tinatrabaho, merong mga isinasaalang-alang na bagay na baka may mga ganito, ganyan. So, yung akap po, mga bossing, makakatulong po yan para doon sa mga kababayan natin na kahit papaano, naghihintay lang ng perfect timing, no? Para maka-adjust sa kanilang buhay. Kaya lang, kung meron tayong mga ganitong kapwa Pilipino, kagaya po ni Roque, na napasubo na lang po, no? Na napasubo na lang ho, mga kababayan, wala. Pabagsak po ang Pilipino sa mga ganitong uri ng tao. Sa pamamahagi sa panahon ng eleksyon para sa politikal na pakinabang. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na, at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Tanong ko sa iyo, Roque, kung sakali na election period niya ipinamigay yan, dahil nga sabi nga natin, walang panapanahon dyan. No? Buwan-buwan kinakapos yung mga yan. So dahil eleksyon, sabi po ni Roque, wag na munang ipamigay. Paano naman? No? Marami at kada Pilipino po madiskarte. Kaya lang meron po lang talagang mga isinasaalang-alang sa buhay yung iba. So dahil eleksyon, wag muna. Hayaan mo na magutom sila. Roque. Ang tanong natin kay Roque, mga kababayan, Roque, bawal ba na ipamigay yung akap? Paliwanag ni Roque, hindi naman daw ito bawal. Oh! Hindi naman pala bawal. Anong problema natin doon? Wala lang. Gusto lang nating pahirapan yung mga kapwa natin Pilipino. No? Na wag makatanggap ng extra tulong sa kanila. No? O gusto lang nating mamulitika. Di ba? Upang sa ganon, hindi manalo yung mga kongresista. Ang gulo, ano? Yung pamimigay sa election period, kaya gagamitin anya ito sa pamimili ng boto. Pain nila Roque to, mga kababayan. Kaya alam na alam nila. Ano? Siguro gawain nila yung, may mga ganitong paayuda. Tara, ilagay natin yung pangalan natin dyan. Isama natin yung pangalan natin dyan upang sa ganun, bumango yung pangalan natin. Tapos po, ibinibintang po dito sa mga kumakandidato ngayon na hindi nila kaalyado. Para nga naman masira. No? At ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon. Ako, baka hindi mo mapatunayan yan. Baka pagkasabi, September na, October na. Tapos ano na, Nobyembre na ng taong 2025. Roque, meron kaming hawak pambigay doon sa tao. Yan na naman po sila, mga bossing. Magsasalita ng tapos. Ito pong mga ayuda, uubusin po nila yan agad-agad. Ibibigay po doon sa mga tao. No? Para pambili ng boto. Hanapan mo ng ebidensya sa susunod? Wala. Bakit ganun, Mark? Yan po ang tatak ng DDS, mga kababayan. Ganyan po sila talaga. ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubus na yan. Baka mamaya may ipakita pa sa amin pera na tuloy-tuloy yung pagbibigay ng ayuda. Hanggang Disyembre, hanggang Nobyembre. Di ho ba? Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari
Eh kasi syempre pinag-aralan nila kung saan yung talagang mga mamamayan natin nakapos talaga ang kita. Alangan namang, ay basta na lang natin ibigay. Basta, punta tayo dito sa lugar na ito. O punta tayo sa lugar na ito. Tapos yung mga magaganda naman kita, nabigyan na din. Eh syempre, pinag-aaralan niya, Roque, anak ng tinapa talaga. Institutional vote buying. Ayon naman kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat siguraduhin ng mga ahensya ng pamahalaan na magpapatupad ng pamimigay ng ayuda na hindi ito magagamit sa politika. May babalaan niya ang COMELEC sa mga binigyan nila ng exemption sa distribusyon ng tulong sa panahon ng halalan. Pero tiniyak ng COMELEC na hindi naman sila ang magiging dahilan para hindi maipamimigay ang ayuda. Dapat lang, di ba? Kumbaga, ewan natin, kailangan nilang gumawa ng napaka masusing pag-aaral ho para dyan, mga bossing. Panahon ng amo mo, bakit di mo sinabi yan? Unggoy. Sabi kay Roque ni Rick Rocky. Yung iba sabi, baboy daw po si Roque. Eh si Rick Rocky naman, unggoy naman daw po. Diyos ko. Anyway, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. No? At wala naman po silang magagawa dyan. Dahil wala pong panapanahon dyan. Tuloy-tuloy po ang pamimigay niyan, mga bossing. Para po doon sa mga kapwa natin, nakapos ang kita po. Para kahit papaano, kumbaga, maitawid nila yung buwan-buwan na kakulangan po, mga bossing. No? Huwag tayong agad-agad basta-basta. Tamad kasi yung mga yan. Meron pong mga kababayan tayo na talagang gusto at talagang willing na kumita ng mas malaki at kaya lang, meron po silang mga isinasaalang-alang sa buhay.